Hello po, kumusta po mga ka-vlog, mga kababayan at mga guys na laging sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. So Nobs Vlogs lang po tayo, saka yung isa ko po ang channel is yung Uto Vlogger. No? I-like, subscribe lang po channel natin para ma-update kayo sa iba pa nating mga video, no? Mga bagong video natin na i-upload. So, ito naman po, tatalakayin natin ngayon yung tungkol doon sa vlogger na naipost natin nung nakaraan sa ginawang pagmumura sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Dito po ay may mga aksyon tayong dapat gagawin dito, no? Doon sa mga member ng Iglesia ni Cristo. Ako, member ako ng Iglesia ni Cristo. So, isa ako sa magsasampa ng akusasyon sa kanya o kaso, no? Dito na sa korte namin. Punta siya dito sa amin, dito siya matinang hearing, no? Bahala na siya, tingnan niya lang yung address ko doon sa yung tawag doon, yung asunto, yung subpoena na ibibigay sa kanya pag araw na ng hearing. Ngayon po, ang isa sa mga pwede nating isampa, no? Isampa na kaso sa kanya, ayon dito sa pag-research ko, ayun nga, yung cyber libel, no? Yung pagsasabi, pagbibintang ng mga bagay na wala siyang ebidensya, walang katotohanan. Yung sinabi niya na may utang, no? Nangutang ng Iglesia ni Cristo o binayaran ng Iglesia ni Cristo ng ganong mga halaga. So, wala naman siyang mapakitang ebidensya doon, o kung meron man, o di dalhin niya doon sa korte. So, ganun yan siya. Ngayon, isa pa po ay yung grave threat nga po. So, pangalawa na po yun. Pagbabanta kasi yun parang sa buhay na ng isang tao. Doon sa sinabi niyang iuntog niya ang ulo ng leader ng Iglesia ni Cristo. So doon po, ang mga salita kasing lumalabas sa bunganga na pagbabanta, katulad yan yung pag-uuntog sa ulo, meron pong cause kasi yan na pwedeng ikamatay ng isang tao pag nauntog ang ulo sa isang matigas na bagay. So pagtatangka sa buhay po yon. So ibibilang po yon sa grave threat na kaso. At ang isa pa po ay yung panglalait doon sa kaanyuan ng isang tao. Yung physical na kaanyuan mo, lalaitin mo siya, sasabihan mo siyang, katulad sinabi niya, no? Yung sinabi niya yung mongoloid, no? So, ano yun siya? May kaso po yun siya. Ang kaso pong ilalagay doon is yung oral defamation. So, yun po siya. So, yung tatlong kaso na yun po, pwede nating isampa sa taong ito. Para mabigyan ng leksyon na hindi lahat ng bagay na pwedeng pumasok sa utak natin ay pwede nating babanggitin kaagad. Naka-on air tayo, no? Lalo na dito sa social media, at ipinapahiya o isinisiwalat mo ang mga bagay na wala namang katotohanan. Pagbibintang, panlalait, saka pagbabanta. So, yun po yung pwede nating i-file na kaso sa taong ito. Ngayon, ako po, isa na po, dito na. So, punta na siya dito sa Mindanao. Okay. Sa mga kaps na may kakayanan naman mag-file ng kaso, so, okay, sacrifice na tayo mga kaps para sa pagtatanggol natin ito sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Di ba? So, isang napakalaking bagay ito na magawa natin para sa ating tagapamahala. Dito makita yung talagang puso natin, kaisahan natin, na kaya natin siyang ipagtanggol, hindi lamang siya, buong iglesia. Kaya natin ipagtanggol ang mga kapatid sa mga taong mga nang-aapi. So gagawa natin ng legal action ito siya. So kaya natin yan, wala yang mga gastusin yan para sa pagpa-file ng kaso sa kanya. So kasi kahit na malit na bagay lang ito, pag namihasa kasi itong tao na to at hindi natin mabigyan ng leksyon, hindi maturuan, hindi madisiplina, siyempre, tuloy-tuloy ang gagawin yan. Diba? Ang balita ko nga po ay parang nakadalawang panlalait na po to siya, no? Dalawang pagbabatikos na po to siya tungkol sa INC. So, yung mga nakaraan, yung daw sa, ito kunin ko lang yung confirmation nito, no? Kasi yung sinabi dito sa comment is, nakadalawa na po ito siya. Una ay yung doon sa bigas. Yun tama, yung controversial na bigas noon na issue sa Iglesia ni Cristo. So isa itong tao nito na sa nagpakalat na naman ng fake news. So dito daw nung panahon noon, isumingi siya ng
parang paumanin. So, parang pinagbigyan. O ngayon, naulit na naman. Ewan ko, ano bang nakain ng tao na ito? Yung nga sinasabi ko, no? Kung ano yung pumapasok sa utak. Yung utak kasi, pag yung ang utak kasi ng tao, pag hindi maganda ang laman, hangin ang lumalabas. So, ganun yan siya, no? Ganun yung pag-illustrate natin sa isipan ng tao na ito. Kasi nagsasalita ng mga bagay na hindi niya naintindihan. So, yun siya mga kaps. Kasi nga po, hindi ko na i-reply dito yung ginawa niyang pagmumura. Kasi nakakasakit ng damdamin, no? Maraming mga kapatiran dyan, no? Mga kaps na halos nagbabasa lang sa mga comment section natin, naiiyak na, napapaluha na. Ganun yan siya. Kasi ganun nga po ang ginawang pangbabastos sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Tayo nga no? Tayo nga sa mga pag nasa ganito, nasa social media tayo, nasa Facebook o sa mga pagsusulat natin, sa mga comment, halos hindi nga natin mabanggit ang pangalan, kundi ang binabanggit lang natin is tagapamahalang pangkalahatan. Hindi natin tuwirang na babanggit ang pangalan, ang buong pangalan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Pero ito siya, hindi lang sa binanggit niya, minura pa niya, pinagbantaan pa niya, at nilait. Samantalang ang taong kanyang nilalait, kanyang pinagsasalitaan ng ganyang mga bagay, wala namang ginawang hindi maganda sa kanya. O kahit pa nga sa kaninong mga tao. Kundi ito pa nga po ang leader na nangunguna, no, na siyang tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Nagpapasya magkaroon ng mga paglilingap, mga tawag yan, yung mga pagtulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad, hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang panig ng bansa pa, no, sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ganun po yan siya. So, ito, lalait-laitin lang ng isang, sino ba itong tao na to? Papasikat siguro, no? Papasikat, gusto niya sumikat. So, ito, sikat na siya. Pinaghahanap na siya ng mga kapatid. Ito nga, pakihanap po. Kasi ganito po yan, no? Hanapin siya, una-una, layunin, hanapin natin siya, ay para malaman natin kung saan talaga nakatira ito, saan ang address niya, kasi doon natin ipapadala yung ating invitasyon sa kanya. Paalala lang po sa mga kapatid na maghahanap sa taong ito, na baka pag nakita nyo siya, ay baka mabalatan. Tirahan nyo naman kami, no? Ganun yun siya. So, ibig ko lang sabihin, pag nahanap nyo siya, ay kunin nyo yung tamang address, no? Impormasyon na saan siya nakatira. Kasi doon natin ipapadala yung mga invitasyon sa kanya para daluhan yung mga kaso na kung saan siya dapat na dumalo. Okay. Ganun lang siya. So, magkunting timpi lang mga kaps, no? Huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay, kundi ilagay natin yan doon sa tamang paglalagyan. Yung nga, sabi natin, ito naman ay, kumbaga, sampulan natin to para hindi pamarisan, hindi tularan, no? Kasi tayo nga nulit ko nga hindi nga natin mabanggit lang ang pangalan ng tagapamahalang pangkalahatan na isiwalat pa sa publiko, kahit sa mga text natin, sa mga content natin, sa mga reels natin ginagawa, sa mga TikTok, hindi nga natin ginagawa yun Pero to sa kanya binanggit na nga niya mga pangalan, ang lutong pa ng mga ginagawang pagmumura, no? Nilait, na para bang ang kausap niya batang paslit. Binanggit na nga niya yung pangalan nilait pa, no? Minura pa, pinagbintangan pa, pinagbantaan pa. So napakasakit, no? Kung tayo nakikinig, pinapakinggan natin. Kaya di ko na ni-replay, di ko na inulit dito. So kung gusto niyo panoorin 'yon, puntahan niyo lang isang video natin na na-upload. So ganoon mga guys, no? Ganoon mga kaps ang ating pwede nating action na gagawin. So alam ko naman marami naman diyan mga kaps na may mga lawyer naman tayo mga kapatid diyan. So paki-assist na lang po yung mga gustong sumama. Ako kasi gagawin ko talaga 'yon. Siyempre, bahagi na rin 'yon ng aking pagmamahal sa ating tagapamahalang pangkalahatan, pagtatanggol sa mga umaapi, gaya rin ang ginagawa niyang pagtatanggol sa atin laban sa kasamaan.
At tayo naman ay ginagabayan patungo sa ating ikabubuti, lalo na sa ating kaligtasan. So, alam na natin yan mga kaps. Hindi ako pwedeng mangaral dito sa inyo dahil pareho lang tayo, karaniwang kaanib lang tayo. Mayroon pa tayong mga tagapangaral sa ganyan. Pero, yun nga po, isa po ang ating diwa, isa po ang ating layunin. Isa tayo ng pananampalataya sinusunod. So, yun na muna ang ating talakayan sa pagkakataong ito. So, comment lang kayo sa baba para pag nag-comment kayo, sabihin niyo kung anong mga lugar kayo, anong mga bayan kayo para ma-shout out natin. So, shout out ko diyan sa sa Caps natin diyan na taga Sambayan kaya sa Batangas, no? Si Katobias, saka yung kasama niya. Sandali, titingnan natin muna. So guys, shout out sa lahat ng mga kapatid na mga nasaktan ng gusto. Oh, ito napakarami mga sentimento ng mga kapatid na ngayon sila naka-experience daw na ganito ba, no? Naramdaman nila sa kanilang puso na kapag nilalait at minumura ang tagapamahalang pangkalahatan ay nasasaktan ang bawat isa sa atin. So, sabi nga dito ng isa, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, ibig sabihin, yung nararamdaman ng isa, yun po yung nararamdaman ng lahat ng mga kaanib sa iglesia. So, ito po, para sa iyo naman, no? Epipanyo Labrador. So, di natin alam kung alias mo lang yan. Oh, napaka sama ng ginawa mo. Mag-isip ka, tol. Wala tayong magawa, nasabi mo na yan, no? Ang hindi kasi maganda dito, yung pagsahin papawid mo ng mga ganyang salita. Kahit na humingi ka man ng pasensya, pagpapaumanhin, wala na nasabi mo na Saka nagkaroon na yan ng masamang epekto or impluensya doon sa mga followers mo. So, basahin mo yung mga comment na nag-comment sa'yo doon. So, pinasama mo kasi yung iglesia. Pinagbintangan mo, pinagbantaan mo, minura mo. Tuwang-tuwa naman yung mga followers mo. Kasi, sinakyan nila yung mga masasamang mga sinasabi mo. Kaya, bad influence po yan, tawag yan, no? Na-influensyan mo ng masamang pag-iisip, masamang pag-iintindi, no? Yung isipan ng mga nanonood sa'yo. Sinasabi mo pa dyan, taong bayan na nagko-comment. Taong bayan, galit sa iglesia, sa ginawang rally, mga comment nila. Hindi taong bayan yan, mga followers mo lang po yan, na naniniwala sa ginagawa mo na panlalait, pagmumura, pagbibintang, pagbabanta. Pinapakita mo ng tapang mo, no? Maraming kakain ng tapang. Benta mo yan, maraming kumakain yan. Dito lang sa amin, mapagawi ka lang dito Dito ka magaganyan. No? So, hindi pwede yan. Kung nagpapasikat ka lang, kung ang gusto mong gawin is magpasikat ka lang, pasikat ka sa maayos na paraan. Huwag yung gagawin mo ng lahat, bibinta mo na yung kaluluwa mo sa diablo para lang sumikat ka. Kaya nga sabi ko nga kung dyan mo kukunin yung ipapakain mo sa pamilya mo sa masamang paraan, nasa sayo yan. So, hindi ka dapat tularan, hindi ka dapat pamarisan. Ganun yan siya. Kaya, so ito mga kaps, malalaman natin ang resulta nito next week. Kung naman ang iba pang aksyon na gagawin ng taong ito, abangan natin. So na ini-scan na yata to kung saan ito kung taga saan ito saan talagang pinaka-address nito, kasi wala matuwid na address ito kung nasaan siya. Kumbaga bugos ang account ba? Bugos. Di mo makita kung nasaan siya, tapos ba-vlog ng ganito, wala namang tuwirang address. Di niya kayang pangatawanan. Ibig sabihin, hit and run ang parang gustong ang style nito, hit and run. So, mga kaps, salamat po. Ingat po tayong lahat. So, pray lang po tayo palagi, panata. Sabi nga ng iba dyan, daanin natin sa panata. Opo, pwede po yun. Ang pagtatanggol natin at pagdepensa sa dignidad, moralidad ng ating tagapamahalang pangkalahatan at ng buong iglesia ay kaya nating gawin yan. Kaya nating idepensa yan. So, daanin natin una sa ating mga pagpapanata at mga panalangin. So, magpakasigla tayong lahat, mga kaps. Ang ating mga tungkulin ay dapat nating gampanan. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Lahat ng nanonood, kahit hindi mga kapatid, no? Open po itong YouTube channel ko sa lahat po.
kapatid man, di kapatid, ano man ang tribo mo, taga saan ka man, no? Ano mang lahi ka. So, open po tayo dito. So, pwede kayo mag-comment sa baba ng mga bagay na pwede niyo suggestion, na pwedeng gawin, no, namin. Iba pang mga tawag yan, mga legal na mga pamamaraan o kung anong dapat gawin. Okay? Salamat po. Mahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa.